Hello, all signs. Ito yung gabay ninyo. Para ngayong araw na to, or bukas, o kung kailan nyo man mapanood itong reading na ito. Alamin natin ano yung mga ganap, energy surrounding you. Yung mga shoutout natin guys, lalagay ko na lang sa dulo. Yan. Shoutout ng mga members, subscribers. Yan. Sa dulo ng reading. Pati na rin yung mga detalye para sa mga interesado mag-avail ng ating private readings. Cancer, meron ka ditong anchor, moon, tsaka dog. Okay, una ko na detect, masok sa isip ko is sentiments. Yan, mga sentimento. Whether itong mga sentiments na to ay nanggagaling sa iyo or from a person na nakakadeal mo. Okay, maaaring yung iba dito may mga matters relating to your career or itong trabaho mo. Kung nakikita ko dito is a card ng stability with the anchor card. No? Ibig sabihin, ito ay tatagal ka. Tatagal ka dito, pang matagalan ito. Something na pinagchichigaan mo, pinagbubuhusan mo ng pundasyon or commitment. Something that is meant to stay or last ng matagal na panahon. Pangmatagalan to. Something na matatag and stable. Ano man yung pero parang may sinasabi about profession mo or trabaho eh. Minsan, ayan, this is putting down roots kasi meron ditong settling down o whether retirement or pagkaasawa, pagpapamilya, pag-iipon for the future, no? It's building a strong foundation, something na maglalast, something na pagpiprepare about the future, something na pangmatagalan or mag-i-invest ka ng iyong devotion, commitment, ayan. There is emotional na mga situations, feeling ko lang. Sabi ko nga parang kanina may na-pick up akong sentiments, emotions. Maaaring yung iba may mga overwhelming situations na nagiging emotional kayo. This represents your emotions or yung mga insecurities mo, fears mo, the fear of the unknown, insecurities, marami, imagination. Kumbaga, this is your overall feeling or mood or emotion about a person or a situation. Dog, no? Dog is a sign of loyalty, friendship. O halimbawa, matagal ka na rito sa trabaho mo, loyal ka na dyan, or loyalty mo sa company na pinapasukan mo, or loyalty mo sa jowa mo, sa asawa mo, or loyalty or commitment mo dito sa bagay na ginagawa mo. Yan. Maraming ibig sabihin nito, pero it could also mean as a person, kaibigan mo man ito, hindi, kakampi, yan, someone who is siya sa'yo, nafe-feel mo or pinapakita niya yung kanyang pagiging loyal sa'yo. This is also, support or pagiging, masunurin, kasi diba yung mga dogs natin, diba ganun sila, unconditional love sila sa atin. Very loyal, ipagtatanggol tayo, poprotektahan tayo, yan.
Kung sino man itong person na to, na tinutukoy ng dog ngayon sa situation mo. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Panoorin nyo guys yung intro para maunawaan nyo para saan itong reading na to. Huwag nyo i-skip yung intro. At panoorin nyo naman yung dulo para sa mga detalye, sa mga gusto mag-avail ng private reading at saka para sa mga shoutouts natin. Ay, umulit. Yung anchor. Ayan. Uy. You could be unlocking your destiny. Scorpio. This is a very optimistic, positive sign na meron kang something ma-unlock, and kung ano man itong madidiscover na to, it could bring you luck, success, abundance, and stability in your life, in your career, or in your finances or relationship. So, ang ganda. Meron kang something na madidiscover, malalaman. And ito ay something na pangmatagalan na, something na magiging matatag with the anchor card. It could be related sa iyong trabaho, profesyon. It could be related to pagpapakasal, pagpapamilya, pagsisettle down retirement, or investment. Ayan. Kung ano man to, itinatayo mong pundasyon na yan, ito ay magiging matatag for sure and magiging pangmatagalan, stable. No? Relationship man yan o kabuhayan or something related about yung pagpapamilya, retirement, yan yung mga ganyan. Pang long term Pang long term and preparation for the future na rin siya. So, itong key, maraming ibig sabihin. Sabi ko nga, pwedeng meron kang maa-unlock, madidiscover, matutuklasan, malalaman. Merong lilitaw. So, if you are also seeking for answers, katotohanan, yun din yung key. Okay? Or key. Pag sinabi natin key, siya yung pinakasusi para ma-unlock mo to, para mangyari to. Ito yung ito yung pinaka-tool na gagamitin mo, ano man itong key na ito. Pagdating yan sa situation mo, yan yung pinaka magiging susi sa kung ano yung outcome or yung gusto mong mangyari, goal mo. Okay? Meron something na mabubuksan. Merong something na lilitaw. Marireveal. Yan. Ang key ay siya yung kasagutan. Kaya nga sinabi ko, bakit siya yung susi? Bakit siya yung tool? Siya yung pinaka siya yung pinaka gagamitin mo para ma-unlock mo kung ano itong potential na to, ano tong outcome na to, or yung gusto mong malaman. Ito ay maaaring solution din sa problema na meron ka. Kaya, ayan. I-analyze mo mabuti. Ano to sinisimbolize na itong key ngayon pagdating sa'yo, sa situation mo. And child. Child, ayan. Pwedeng literal na bata or anak mo. Or pagiging innocent, carefree, kasi yung mga bata hindi pa nag-iisip ng kung ano-ano yan, inosente pa, pure pa yung thoughts. So, napaka positive lang nung mindset, ibig sabihin. And wala pang mga iniisip na responsibilities, yan, wala pang, hindi pa ganun ka-complicated yung sitwasyon, kung situation yan. Ibig sabihin, simple pa lang, optimistic, hindi pa complicated, wala pang mga mahihirap na kailangan gawin. No? Pero if this is an attitude toward the situation, yun, pagiging cheerful, positive, hindi mo ina-anticipate kung ano yung, hindi ka muna kasi nag-iisip dahil bata ka pa, parang gano'n Or, the negative side, o pagiging
ng child card is pagiging unprepared. Syempre, di ba, ang mga bata wala pang kamuwang-muwang, wala kang experience. Pwedeng ganun. Pagiging naive, inexperienced, or pagiging dependent pa. Kasi di ba yung mga bata dependent pa sa adults, or pagiging impulsive, pwede rin. Pagiging reckless or immature, yun. Pwede yun, immature. So, yan. Baka may mga matters related sa bata kung meron man, or yung mga pagiging child at heart, immature, yan. Yung mga ganyan. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Tingin gabay mo. Panoorin mo yung intro. Huwag mo i-skip yun para malaman mo kung ano tong detalye netong reading na to. And panoorin mo rin yung end ng reading hanggang end ng video kung interesado ka sa personal reading, at para na rin sa mga shoutouts at iba pang details. Pisces, yan, or cross watchers. May energy ng babae. Whether ikaw yan, or kung merong babae dito sa situation mo, pwedeng asawa, significant other mo, a friend, a family member, or pwedeng ikaw mismo kung if you are a woman. Merong indication ng travel, no? May ship eh. Long distance actually. Usually malayo pagka ganyan yung card. Sabihin na natin may pagta-travel, merong mga, or kung hindi naman literal na pagbabiyahe yan, ibig sabihin lang nito meron kang pinagdadaanan or pagdadaanan, may transitioning period. Pagbabago, pwede rin. Pwedeng nagbabago yung kalagayan or sitwasyon ninyo. Sabi ko nga, may transition, may pinagdadaanan. Pagkasabay ng mga transitioning na yan, yung mga pagbabago na sinasabi ko, pwede talagang may kinalaman sa barko ito kung ikaw ay seafarer, seaman, ganyan-ganyan, or nagtatrabaho overseas. Or yung nature ng trabaho mo is pa-travel, pwede rin naman ganun. At may mga matters tungkol sa sasakyan, kasi parang may vehicle eh. Baka may mga bagay na importante tungkol sa sasakyan. Kung bibili ka man sasakyan, magpapaayos, yan, yung mga ganyan. Or parang meron something, kasi vessel, di ba yung itong mga vehicles na ito, ginagamit natin yan as transpo method para makarating tayo doon sa gusto nating puntahan na lugar or destinasyon. So, ang ibig sabihin nito, kung i-translate natin siya in another meaning, pwedeng ang ibig sabihin nito, kailangan mong gawin ito para mangyari yung ganun. Or kailangan mong mag-adapt sa situation na to hanggang makarating ka doon sa ganung outcome. Parang siya yung pinaka passage mo or token mo para mangyari yung ganitong bagay na or outcome. Okay? Ewan ko kung explain ko na maayos yun. Kumbaga siya yung pinaka-instrument para doon sa iyong magiging destination or kahihinatnan or goal or whatever, no, na sinisimbolize na itong journey na ito. Okay, and pagdating sa bouquet, it means a gift. No, there could be an admirer for you, mag-send ng flowers sa iyo literally, or pwede rin naman this is a sign na merong naa-attract sa iyo, tagahanga, nagkaka-crush, or a situation wherein you will feel special na may matatanggap ka. Ayan, na regalo or compliment, no? Flattery, ibig sabihin talagang nag-express ng sa'yo, ng paghanga or compliments, o di ba?
Next is Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Panoorin mo na lang yung intro, Gemini, para sa mga iba pang importanteng detalye tungkol dito sa reading na to. And patapusin mo tong reading na to kung gusto mo namang malaman kung paano mag-book ng personal reading, mag-join ng membership, etc. At para sa mga iba pang details like shoutouts. Bouquet, sight, at saka child. Uy, mag-ingat sa danger, ha? Ako, napapagitna yung danger. Mag-ingat ka, Gemini, kung merong nagkakagusto sa'yo, nanliligaw sa'yo, o sino man niya umaaligid sa'yo. Maaaring mag-cause ng danger sa'yo yung person na yan. Mag-ingat din sa mga may anak-anak, especially sa mga batang maliliit. Oo, kasi may danger. May danger na umaaligid sa'yo or sa loved one mo. Meron something na hindi mo inaasahan, na parang binibigyan ka ng warning, no? Bigla ang danger, bigla ang may mangyayaring ganito, ganyan, pero it's unpleasant. I'm sorry to say, yun naman talaga yung meaning niyang card na yan. Anything that would pose as a threat or danger sa iyo and to a loved one, especially sa bata or anak. Mag-ingat about health, mag-ingat sa mga disgrasya, accidents, okay? Meron din binabanggit about surgery. Maaari kayong makareceive ng something that is pleasant or something that will make you feel good, happy. You could also receive a compliment from an admirer or kahit sino, no? Pwedeng literal makareceive kayong flowers, bouquet ng flowers, no? This simply means happiness, joy. Kaya lang merong may epal na danger yung sight. And ayan, merong energy ng bata dito yung binabanggit ko. It could be na anak mo yan or a person na mas bata sa'yo. Pwede rin namang hindi ibang tao, pwedeng ikaw yung pinipersonify niyan as someone who is very cheerful, very kasi mga bata, di ba, ano ba tawag dito? Palagi lang silang masaya eh. Di ba? Or pag bata tayo, ang ganda-ganda pa ng yung mga ini-imagine natin. Kumbaga para pag bata tayo, yung mga ini-imagine natin, minsan parang akala natin totoo, minsan isip natin superhero tayo. So, ganun ka-cheerful, ganun ka-positive, light-hearted yung energy na itong person na to, kung sino may tinutukoy niya, na hindi kasi siya nag-iisip ng mga bagay na nega since bata pa siya. Okay? Minsan, sa negative side, sign niya ng pagiging immature, dependent, matigas ang ulo na bata, or spoiled brat, depende. Pero sa positive side, ibig sabihin lang nito, everything is possible para sa bata. At pure-hearted yan, naniniwala sila sa promises, yan yung mga ganyan, naniniwala sila kay Santa, sa mga happily ever after na mga endings. Okay, kung another meaning nito, pwedeng dahil 'di ba yung mga bata, nag-aaral pa lang sila. Yan, pwedeng ito ay pagiging neophyte, newbie, baguhan pa lang, kulang pa sa experience, naive pa, inosente pa, or marami pang dapat matutunan, yung tipong nagsisimula pa lang. Yan. Pwedeng beginning of something para sa'yo. Yan. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Panoorin mo na lang yung intro video, Libra, para sa mga importanteng details about this reading. And patapusin mo tong video na to kung interesado ka naman sa mga personal readings at iba pang important details din, pati na rin sa mga pag-join ng membership, pag-avail ng subscription, or para sa mga shoutouts yan, nandyan.
Kumbaga, huwag nyo na lang i-skip kasi sa intro and sa after nitong reading, sa outro, may mga important details. Wow, Sun card. Ang ganda. Kaya lang, meron kang snake and mouse, Libra. Make sure na, Libra, no one can steal your happiness or sunshine. Kasi merong thief dito the mouse. Tapos meron pang traitor, the snake. Don't let other people ruin kung ano tong magandang meron ka ngayon. People man yan, situations. Okay? Or pwedeng, Libra, sa sobrang lakas ng kaliwanagan mo, ng glow up mo, may mga tao na hindi nila matanggap yun. Na pwedeng naiinggit sila sa'yo, kaya sinisiraan ka nila. Gusto nila kung anong meron ka. Kumbaga, nasisilaw sa kaliwanagan mo. Yun yung mga madidilim, guys. So, huwag mo na yun. Hayaan mo, mag-shine ka lang na mag-shine. Importante, sa tama ka, sa mabuti ka. Kasi yung mga kung hindi ka na makampo ng kadiliman, hindi ka naman dapat masilaw dito di ba? Lahat ng mabuti nasa kaliwanagan. Pero kung dark energy ka, doon ka sa madidilim. So, yun na nga. Masyado kang nagsashine dito, Libra. Sun card. Ibig sabihin, nasa sa'yo na lahat at this moment. Yung mga magagandang bagay, yung mga blessings. Nakakasilaw ang kaliwanagan mo. Or pwede ngang ibig sabihin nito, Libra, ikaw ay isang beautiful soul na nagbibigay ng kaliwanagan para sa iba, nagpapakalat ng kabutihan. And some people, some people just can't stand itong iyong glow up, itong iyong kaliwanagan. Kaya they will literally do everything na kaya nila para lang, alam mo yun, masira yung shine or light. So do not let these things, these situations, or these people na mag-rain on your parade or yung masira yung iyong kaliwanagan. And naniniwala naman ako na hindi nila kaya yun. That is something na hindi nila kayang nakawin sa'yo, Libra. It's natural. Diba? Hindi trying hard. Talagang natural na meron ka niyan. And yun na nga, this card means success, victory, all that is pleasant, happiness, truth, enlightenment, revelation, warmth, and pagiging energetic, positive, Kumbaga, mataas yung energies, mataas yung hopes. Ngayon, maaaring nabanggit ko yung about revelation, baka may mga ma-reveal dito kung sino yung tumatraidor sa'yo, ma-reveal kung sino yung naiinggit sa'yo, ma-reveal sino yung nagnanakaw, nangungupit sa'yo, or naninira sa'yo. Ayan, Merong ditong cheating. So, this is a warning card. Kung meron man tao sa paligid mo na may mga hidden na intention or agenda sila sa'yo na hindi maganda, maaaring may ahas or mga agaw, tukso sa paligid, o bantayan mo yung jowa mo, yung asawa mo. Pero ganito kasi yan, guys, Ito lang, opinion ko lang to. Kahit ikandado mo yung jowa mo, ikandado mo ng maraming baul yan, palaki ng palaki yung baul, lagyan mo pa ng kandado, kadena, ihulog mo sa ibabaw, ilalim ng kailaliman ng dagat. Hindi natin hawa kung talagang, alam mo yon, kikerengkeng din si jowa, baliwala rin, magpapanakaw din siya, mai-snatch. So, may temptation, pwedeng may temptation sa paligid, pero kung hindi naman tutukain ng manok yan, baliwala So, nandun pa rin sa manok. Nakadepende. Kung sino man itong inaaligiran nito ng temptation. Okay? Merong traitor energy na hindi mo pagkakatiwalaan. Na pwedeng mga agaw.
Okay? May masamang agenda. Ito rin, yung iba bang Libra dito, baka sobrang nai-stress kayo. Merong mga taong nakakairita or situations na nakakairita. Merong mga eksena or tao na nakaka-drain para sa inyo or yung ginagawa nyo pwedeng nakaka-drain para sa inyo. So, pwedeng magkaroon ng burnout, exhaustion, pwedeng magkasakit. Ayan. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, signs or cross watchers. Ito yung gabay ninyo. Panoorin mo na lang yung intro video tsaka outro video para sa mga importanteng details about this reading and para sa mga gusto mag-avail ng personal reading, pati na rin sa mga interesado sa membership, subscriptions, at saka para sa shoutouts. Yan. Merong puno, may susi, at saka ibon. Alam mo, ang ganda netong dalawang cards mo except for this one. So, unahin na muna natin yung bad news or yung pangit. Ako usually ganyan ako. Gusto ko panghugas yung mga good news. Unahin mo na yung bad news. Yan. Laging ganon. Merong mga intriga na pwedeng kasangkutan mo. Chismis, intriga, may tipong nagmamarites, naninira, nagpaparating ng mga sinabi mo kay ganito, ganyan, o chinuchuchu ka. Basta may mga ganong tao rito, o baka naman yung mga kapitbahay mo marites or meron ka marites na kaibigan, katrabaho, kasambahay, kamag-anak, someone na pwedeng magparating ng mga nalalaman niya about you or pwede kanyang siraan, ichika. Ayan. So, maging ka na lang, maging prepared ka na lang just in case magkaroon ng mga yung mga scandals na wherein naipagkalat nila yung mga chika about you. Ayan. Pwede rin may mga problema dito, Aquarius, para sa iyo. Pwede rin magkaroon ng yung mga conversations, ayan, kung may mga makakachika ka, makakausap ka, or may makakarating na mga balita, mensahe sa iyo. Basta merong mga dito, mga pakikipag-usap, pakikipag-jamming, chika-chika. At ito yung growth. So, maganda, Aquarius, no? Ibig sabihin, merong paglago Paglago ba ito ng iyong as a person? Like, something na umaangat ka or nade-develop mo yung sarili mo or nagkakaroon ka ng personal growth or pwedeng growth sa pagdating sa iyong career, sa iyong negosyo o kung ano man tong project na tinututukan mo right now or sa relationship. Pwedeng malalim din. It could also mean spiritual growth or leveling up, no? Basta ito ay progress, paglago or leveling up. And mukhang meron kang something na masosolve dito, like a problem or an issue, kasi nga sabi ko parang may usap-usapan dito. Pwede ring meron ditong mga ma-unlock na mga chika, balita, may ma-unlock na may madidiskubre, yan. Basta meron something dito na mahahanap mo yung solution, masosolve yung problem or conflict. Or something na madidiscover mo or mahahanap parang limbawa, naghahanap ka ng malilipatan or naghahanap ka ng trabaho or meron kang literal na hinahanap talaga na nawawala, ayan, basta matatagpuan mo yung dapat mong matagpuan dito and ma-unlock kung ano yung mga dapat ma-unlock, masolusyonan. Okay? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito yung gabay nyo. Panoorin mo na lang yung intro or outro video kung interesado ka sa mga personal readings at para sa mga iba pang detalye about this reading.
Para na rin sa mga shoutouts. Clouds, mouse, and sun. Matatapos na tong period ng confusion para sa iyo, Taurus. Kaya kung nag-aalangan, kung may mga bagay, sitwasyon na feeling mo alanganin para sa iyo, huwag ka mag-alala. Lilipas din yan. Darating yung sun para mabigyan ka ng clarity about dito sa bagay na to na tinutukoy ng clouds. So, itong mga negativity na to, uncertainties, confusion, kawalan ng clarity, will soon makiklear out ni Sun card. Good thing, lumitaw yung Sun card para sa iyo. So, lahat ng worries na yan, lahat ng bagay na pinoproblema mo, pinag-aalala mo, mawawala rin niya, malulusaw din yan with the Sun card. And magiging maliwanag din yung mga bagay-bagay, magiging okay or magiging maaliwalas with the Sun card. Kasi this is a card of success, victory, happiness, truth. Kaya dito kung may mga bagay na hidden, unsure ka, hindi mo alam yung patutunguhan, magiging sagot, ito lahat ang kasagutan doon yung Sun card. Mas usolve niya yung mga problems mo na nandito. Okay, mawawala na soon itong mga nagbibigay sa iyo ng stress na to, matatapos na mas usolusyonan Okay, mag-ingat ka lang na baka kapusin ka, meron something dito na pwedeng maubos nang hindi mo ine-expect. Mag-ingat din sa mga magnanakaw. Mag-ingat, literal na magnanakaw na tao yan or yung mga bagay na nag-i-steal ng happiness mo or health mo, like yung mga nakaka-stress, nadideplete ka kasi nai-stress ka dun, so iwasan mo yan, yung mga nagnanakaw sa iyo ng mga ganyan. Pero mag-ingat din sa literal na magnanakaw baka lang kasi mawalan ka, manakawan ka. Etong stress na to or kung ano itong mga bagay na to, nadidrain ka nila, nadideplete ka nila instead na maging happy ka, maging okay, maging healthy. So, mag-ingat din about health, no? Kasi baka magkasakit ka kasi nga nai-stress ka, nadidrain, napapagod, no? Nakukonsume. Lahat yan, yung pag-worry na yan, mawawala yan. Iigi. Kaya kung meron nagkasakit dito, maganda yung dulong card mo, ibig sabihin, mag-i-improve yung mga bagay-bagay. Merong magkakaroon ng recovery healing. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung gabay nyo. Pakipanood na lang yung intro video tsaka yung hanggang dulo na itong video para sa mga importante pang detalye about this reading and about dun sa mga gusto mag-avail ng personal reading. At nandun din yung mga shoutouts yan. Kung member ka, subscriber ka sa akin, nandyan yung mga shoutouts sa pagkatas na itong reading. Fox. Nako. Mukhang merong person dito gusto kanyang i-charm. Meron bang maligid sa yung person ngayon, Virgo? Meron ka bang tagahanga, manliligaw? Pwedeng pinapadalaan ka nito ng mga regalo, ni-impress ka niya, yan yung mga flowers, bouquet, etc. Kung ano man itong mga pinapadala niya, mga chocolates. Gusto ka niyang makuha Gusto niya makuha yung loob mo, ma-impress. Kaya lang parang hindi maganda yung intention na itong tao na to. So beware. Okay, romantic man ito, maliligaw man to, hindi. Babae ka man o lalaki o ano man ang gender mo. Mag-ingat dito sa mga tao na parang pinupuno ka nila ng gifts or mga bagay na para ma-impress ka, para lang makuha nila yung tiwala mo. Kasi this person, kaduda-duda yung kanyang intention sa'yo. Maring maring meron siyang hidden motive na hindi maganda. Okay.
Tinatry ka niyang ano, yan, no? Binobola-bola ka. Tinadaan ka niya sa flattery, pagbibigay ng mga gifts, etc. Pero baka kasi, ano lang yan, sa umpisa ganun. Okay? Matalino to, pwede kang mautakan nito, maisahan, ano ba, maloko, mahulog sa charm niya, sa patibong niya. Mag-ingat ka lang kasi may parang caution eh. Okay? So, pagdating man sa mga transaksyones yan, sa romantic, sa friendship, sa relation, sa ibang bagay, especially sa pera, yan, mag-ingat ka. Ooh. Naku, I hope hindi ito yung person na mapapangasawa mo. Kung siya tinutukoy dito, sagwa naman, besh, pero baka naman kasi iba din yung ibig sabihin nito. Okay, so baka iba sa inyo, nagpaplano na kayo magpakasal, paplano na kayo ng pang future ninyo, like settling down, di lang naman siya sa pagpapakasal eh. Pwede rin itong pagpe-prepare sa future mo, pag-iipon, o pagbi-build ng stable na kabuhayan, ipon, para pag nag-retire ka, tumanda ka, may ganito, ganyan. Ayan. This is preparing for the future, building foundations, or pwedeng pagpapamilya, like pag-aanak, pag-aasawa, or a stable na job or profession, or a job na related sa dagat, tubig, yan. O, kung ano man itong bagay na to, profession man yan, trabaho, kabuhayan, relationship, pagpapamilya, this is something na pang matagalan, pang long-term commitment, at siguradong magiging stable at aabot ng matagal na panahon. Ayan, kung ano may pinupundar mo na yan. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers, ito yung gabay ninyo. Panoorin nyo na lang yung umpisa nitong video para sa mga importanteng detalye, as well as patapusin nyo rin, especially kung gusto nyo mag-avail ng personal reading ko, nandyan lahat ng details, pati yung mga shoutouts. Ayan. Capricorn, meron kang Moon, Tower, Mountain. Ako, okay. Dalawang bagay na mataas. Mountain is mataas. It's a structure na yan, parehong mahirap tibagin, parehong mataas, tower at saka mountain, no? So, nakikita ko dito kung meron ka mang kinakaharap na pagsubok, problema, or kung ano yung dapat mong kaharapin, Capricorn, pwedeng dito sa present mo, or makakaharap mo palang medyo mahirap. Hindi pala mahirap, mukhang mahirap siya talaga. Mahirap na mahirap. Susubukin lahat-lahat ng kakayahan mo, lakas, lakas ng kalooban, no? Lahat ng strengths mo, susubukin itong dalawa eh. So, nakikita ko dito, pwede ka may makabangga na malaking tao, like ma-impluwensya, pwede ring napakahirap ng problema mo, mahirap solusyonan. Pwede rin naman itong indication ng malaking sagabal. Oh. Ito yung malaking sagabal dito sa iyong goal, o malaking epal, malaking sagabal. Pwede rin naman, kasi since itong building na to, pwedeng nagsisignify ng mga buildings. O, hindi ko alam kung nasa high-rise building ka ba, nagtatrabaho, or are you living in a condo, or sa isang mataas na lugar, or are you managing a high position in society, or dito sa inyong company. Ayan, anything na mataas.
O baka may mga inasikaso kayong mga documents or kailangan yung pumunta sa mga government offices o baka naman ikaw ay isang ano ba tawag dito? Government employee or official. Ayan, may ganyan eh. Meron kasing binabanggit about government, official buildings, authority. So, pwede rin maka-encounter ng mga delays. Hindi lang yung mga mahihirap na problema or sagabal o malaking harang. Okay, so meron something na nagbibigay ng inspirasyon sa'yo. Something na doon ka humuhugot ng iyong lakas ng loob and inspiration para makayanan mo tong mabibigat na problema na to. And maaari ring magkaroon ng mga emotional breakdowns or overwhelming emotions ikaw, Capricorn. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Panoorin mo na lang intro video, Aries, para sa mga additional information about this reading. Panoorin mo naman hanggang dulo kung interesado ka naman mag-book ng personal readings at para pa sa mga ibang details. At pati na rin yung mga shout-out ng mga member at subscribers natin naka-flex dyan bago matapos itong video. Maiksing-maiksi lang naman yan, guys. Kaya huwag nyo nang skip. Dog, Cross, and Sun. Ang ganda na main card mo. Kahit sabihin natin may challenging dito, napapaligiran ka ng dalawang positive cards. Ano man tong kakarapin mo, Aries, or pinagdadaanan mo na ngayon, na napakabigat na problema, malalagpasan mo yan. Dahil dito sa Sun card, dahil dito sa Dog, nanoneutralize niya itong Cross. So, ano man tong pasanin mo, idinaramdam mo, basta mabigat anything na mabigat, like pagkawala ng loved one, pagkawala ng trabaho, pagkawala ng ganito, ganyan. Kasi you are dealing with a burden or grief. Kahit gaano kahirap yan, gaano kasakit yan, maghihil at maghihil ka, makaka-recover ka, masusolusyonan yung problema with the Sun card. Magiging maganda pa rin yung outcome dito. Okay, mawawala na soon ito. Kung naman tong big problem na to. Okay, o pasanin. Oo, mabigat itong pasanin na to. Andyan yung mga tao na nagmamahal sa'yo. Andyan yung support na kailangan mo from family, friends. Andyan yung taong mapagkakatiwalaan mo. Ito, si Dog, kung sino man yan. Nandyan yung loyalty nila sa'yo. Hindi ka nila iiwan, hindi ka nila bababayaan, poprotektahan ka nila, dadamayan ka nila. Kaya kung nakakaranas ka ng grief, ng loss, you will get over it with the help of these loving people surrounding you. And then nakikita ko nga magiging maganda yung outcome magana man kahirap tong problem or pasanin na to. Ayan yung outcome mo is the Sun. Ibig sabihin you will emerge victorious. Magiging successful yung outcome. Matatapos yung period ng sadness, depression, grief. Mapapalitan na rin yan soon ng happiness. Andyan yung warmth. Kasi nandyan yung mga tao nagmamahal sa'yo, nagmamalasakit sa'yo. Okay? Ano man, magiging positive pa rin yung kalalabasan ng sitwasyon. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, signs, cross watchers. Ito yung gabay mo. Panoorin mo nila yung intro video para sa iba pang importanteng detalye o yung umpisa netong video. At patapusin mo to kung interesado ka sa personal readings at para sa iba pang important details, pati mga shoutouts natin yan. Bago matapos itong video, nandyan lahat. So, huwag nyo nang skip dahil ang iiksi lang naman yung mga yan. Okay, mukhang may delivery dito. Mukhang mayroon kang marireceive. Ano man ito, parcel ba to? Kasulatan, dokumento, anything na paparating sa'yo, marireceive mo.
Baka yung iba, meron kayong something na marireach, like a goal, no? A goal or a destination na gusto nyo puntahan. Kasi parang may travel din dito eh. Ano man tong mga mensahe na to, paparating na yan sa'yo. May ine-expect ka man. Meron ding magagandang balita. Walang negative card dito sa cards mo, Leo. Lahat positive. So, expect mo na may good news. Expect mo na na matatanggap mo yung dapat mong matanggap dyan. Darating yung ni-expect mo. Okay? Meron ditong something about retirement. Baka nagpaplano na kayo na mag-quit na, mag-retire na, or ewan ko, are you preparing for the future sa iyong retirement? Basta something na related sa sa future, paghahanda sa future at saka retirement. And old age, sa pagtanda, or maaaring nakikipag-deal ka with someone who is a senior citizen, lolo, lola, basta may edad. This is wisdom and maturity. Kung hindi tao ito, ibig sabihin lang meron ng something dito, something na nag-mature. So, kung hindi man ikaw a person yung nag-mature dito, isang bagay na na-reach niya na yung parang yung certain period na pwede nang na-ready na or pwede nang i-harvest. Ayan. Or para pwede naman literal na nag-mature kung sino man tong person na tinutukoy dito. Okay? Oo. You will have enough for your retirement. Nakikita ko dito, mukhang pinaghahandaan mo yung future or napaghandaan mo na sa ngayon. Meron ka nang na-build na foundation, na-ipon, na pang matagalan na to, hanggang tumanda ka, maglalast ito, magiging matatag. Yun ibig sabihin itong anchor. Something na pinupundar mo, binibuild mo yung foundation and magiging pang matagalan, magiging very stable. It could be a relationship, it could be pagpapakasal, pagkakaroon ng anak, pagpapamilya, pag-iipon para sa future. Or kung hindi naman yan mga yon, pwede lang stable job or stable na kabukayan, negosyo. Yan. Last but not least ay si Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung gabay mo, Sagittarius. Panoorin mo na yung intro video para sa mga importanteng detalye about this reading. At patapusin mo tong video kung gusto mo namang mag-avail ng personal reading. Nandyan lahat ng details. Maiksi lang naman, huwag nyo nang skip. Nandyan din yung mga pa-shoutout natin. Yan. Nagkakalabuan ba kayo ng jowa mo? Kasi ito, pwedeng significant other mo yan, si person mo. Ikaw man yan o yung person mo, babae man, lalaki, ano man gender, disregard nyo yan. Hindi to limited sa babae lang. Basta kung sino man to, ito ay isang importanteng tao sa buhay mo. At ang nakikita ko dito, pwedeng yung iba sa inyo, hindi ko alam kung LDR kayo, hindi ko alam din kung nagkakalabuan kayo or magkakalabuan pa lang. Merong period ng confusion, walang kasiguraduhan ano yung next na mangyayari or pupuntahan nitong sitwasyon, relationship na to or mga bagay-bagay. Andyan yung energy ng nagkakaroon ka na ng doubt, no? Ano pa yung magiging future mo dito, ano yung magiging future mo or ano yung magiging future nyo. Okay? Magiging future ng mga bagay-bagay. Ayan. Ibig sabihin, hidden with the clouds, unsure. Hindi pa masabi right now. Baka iba, naghihintay kayo ng document. Ano ba to? May mga, inaasikaso ba kayong dokumento? May mga hinihintay ba kayo sa mailbox ninyo, like importanteng sulat or email, mga kasulatan, kontrata, kasi may mga paperwork, may mga kasulatan dito or baka may importanteng mensahe kang hinihintay or balita, information. Basta, expect mo lahat ng mga binanggit ko na yan. Baka may paparating na ganyan.
O may mga importante ring ano dito. Pakikipag-communicate. Palitan ng ano communication, whether sa email man yan, sa calls, no? Etc. Okay? So, all signs, maraming salamat sa pag-drop by para manood ng aking reading. Hangad ko na makatulong sa inyo itong reading na to, makapagbigay ng kaliwanagan or gabay. Take care, God bless, babush. Until next time. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.